everyone! Good morning! And this is your Mommy Jo and Asher. And welcome to our channel! If you are new to our channel, please don't forget to subscribe and click the bell button. Okay, time check guys. It's 5 o'clock, around 5 here in Nepal. And Babu woke up very early. He woke up 4 o'clock and until now is still awake. Oops, what happened to our light? If this one right, very easy for cleaning. Look. Peeling, not cleaning. Peeling, sorry. Hello everyone! So, since it's raining today and we didn't do anything, so we decided to share with you our love story. That's why Baba Asis is in the house. Say hi to them. Okay. So, since Asis doesn't have any work today because of what happened to them last time, so we decided to share to you guys our love stories. Since you requested this one very long time ago. So this is the time guys. Okay, so let's start. So me and Asis first met in Doha, Qatar way back 2011. So I went to Qatar 2011 as a tutor. And Asis went to Qatar 2009 with the same sponsor as before as a welder in our sponsor's company. So, but because they need more people in the house, working people in their house, so they took Asis in their house as a cleaner, cook, everything, kumbaga all around guys. Ganun naman sa Middle East. All around naman ang trabaho natin doon. Hindi porket sinabing tutor ka is tutor ka lang. Kailangan tumulong ka din sa mga gawaing bahay, ganyan. Diba? Yung mga kapwa kong OFW dyan sa Middle East, kailangan all around, kailangan flexible tayo, right? So yun guys, that was 2011 when me and Asis first met. And guys, so as I remember guys, when I arrived in our sponsor's house, I saw Asis cleaning in the salon. Then and I met two Filipinas there. One is cleaner and another one is nanny. Then two Nepali boy, that's was Asis, and another Nepali boy as cook, cleaner, car washer, yun, lahat na. So, at saka yung driver pala, so ano sila, 4 na Nepali boys, at saka 2 Pilipina, yung naabutan ko dati that time. So, si Asis ignores me when we first met. Hindi niya ako pinapansin. While the other Nepalese people in that house offer me their mobile. It's not true that one. Wait,
they offer me, they remember Bill? Bill is the one of the boy there. He offered me his mobile and he told me that, okay, you can call your family in the Philippines, that you arrived here safely, like that. And Dal, the driver, also gave me a Qatar SIM card and with loads that time. They are welcoming me as a new member of the house worker that time. Pero si Asis talaga, never siyang nagsalita at never niya akong kinausap. Right? Never niya akong kinausap, guys. Di ko alam kung bakit. Hindi guys, joke ka lang. It's not a joke, that one. Remember, you ignore me. You saw me standing there waiting for our madam and you are cleaning in the salon and you ignore me. You didn't say hi to me. While Dal, Bill, Prem, and the two Filipinas welcoming me. Oh, hi, kabayan. Hello, ate. They're telling like that to me. But you know, So, yun. Suplado siya nung una kaming nagkita. Then, pagkatapos nun, kasi in-interview ako nung amo naming babae nun. Hindi siya gaano marunong mag-English. So, sabi niya sa akin, aantayin mo na lang si Baba, siya na lang yung mag-interview sa'yo, sasabihin sa'yo kung anong trabaho mo. So, after nun guys, bumaba ako, diretso ako sa kusina kasi sa kusina yung tambayan ng mga house workers. So, doon, syempre, kwentuhan, si Asis bigla siyang dumating at nagluto ng Indomie. Akala ko yung niluto niyang Indomie para sa amin, para sa kasama niya, pero hindi, never niya akong inalok ng Indomie. Oh, now, you will answer. Why you didn't offer me to eat Indomie that time? because that time I have for working for in the morning. I need to go outside for and Qatar is almost 50, 47 other degrees in the air, temperature. That is why I cannot clean in the afternoon. That is why I want to clean in the morning. But I'm is not thinking about that one. I'm telling I will eat this and they will make and they will eat. But it's not true. That one. What is not true? So not giving for him food. Hindi nga niya ako inalok eh. Don't deny. You never offer me food. Okay. What day before? Yung kasama namin isang cook, sabi niya, why you didn't offer food to Joe? He asked you that one. You said, yung isa nilang ganun, how can you are telling mo but your head shaking like this? So So ka dyan. who proposed for you? Wait, Who proposed for you? Asis. Who proposed for you? Huh? Wait, Me or you? Wait, Asis, like this. Who? We are telling our love story. Don't jump. It should be one by one. Ang No. gulo niya, Yes, guys. I'm telling one by one. But who proposed for you? Me. Of But course, you are the man. you are expecting. I'm expecting very fast. But you are 1 month waiting. What? But people is not gonna waiting for 1 month. Who said? People in the Philippines, they will wait 1 year, 2 years before the girl will answer their proposal. 1 year, 2 year, I will go home holiday in Nepal. How can they will answer? So, yun. So, December, we celebrate Christmas. Okay, continue tayo, guys. So, December, we celebrated Christmas. It's my first Christmas in Qatar that time. So, our sponsor bought us cakes and they allow us to cook our food to celebrate Christmas seasons that time. Okay, so, some Nepalis, okay guys, ito ay hindi naman sa lahat ha, hindi ko nila lahat, pero alam to nung mga nasa Middle East. Alam nyo to. Sabi nila dati, sige na, dito lang naman sa Qatar. Kasi single ako, single din siya. So, kumbaga sa amin, wala kaming maging problema, pareho kaming single. Pero kasi, ang sabi kasi ng mga kasamahan ng Nepali,
sige na Asis, ligawan mo Asis, dito lang naman sa Qatar eh, dito lang naman sa Qatar. Yun ang sabi nila dati guys. Kaya napaisip ako, bakit ganun sila na nagkikipagrelasyon dito lang sa Qatar? Ibig sabihin, they are not serious about having a relationship to other nationalities, ganun ba? So, siguro, nadala sa tukso, eto, niligawan ako. That time, ayun na, ligaw. Siyempre ako, single, getting to know each other. Pero, guys, to be honest, guys, mabait talaga si Asis. As in, wala akong masabi sa kanya. Kasi, kahit na sinabi dati ng mga kasamahan namin na, no, dito lang sa Qatar, huwag niyo seryosohin, dito lang naman sa Qatar. Pero si Asis that time, seryoso siya, guys. Kasi after mag-celebrate kami ng Christmas that time, may picture kami together na naka-holding hands na gano'n. In-assume niya na kami na. Kasi nawakan ko yung hands niya na ganyan, tapos picture kami. Although group naman yun. Pero in-assume niya talaga na kami na that time. So, yun. After December 2012, ganyan, mga February siguro yun. After ng birthday ko, nagsimula na siyang magplano. Sabi niya, na seryoso nga talaga daw siya sa akin. Sabi niya, I will be serious to you, Jo. I really love you and I want to start building house. So, 2012, ayun, nag-start kaming magpatayo ng house. Ito nga yung tinitirhan namin ngayon. Yung atas namin sa Qatar yan. Right? You tell something, not only listening to me. What are you telling? You tell it, and you talk slowly so that they will understand you because you're talking very fast. So yon, way back 2012, nag-start na kami mag-plan. Although hindi pa kami ganun magkakilala nun kasi short time pa lang yun. Pero napakabilis kasi ang nangyari, guys. At that time kasi na ako guys 31 years old na yata ako nun that time. 31 yata ako that time. So, pagdating sa relationship talaga, serious na ako. So, hindi ko siya ina-expect na magiging serious din siya. Kasi guys, to be honest, I am 9 years older than Asis. I'm 38 now and Asis is 29 in our calendar. Sa calendar natin. So, hindi ko ina-expect na siseryosohin niya ako kasi nga mas matanda ako sa kanya. Pero yun nga, that time, nag-start na siya magplano. Sabi niya, magpapatayo tayo ng bahay. Kasi guys, kung nakita nyo yung dirty kitchen namin, ganyan yung bahay nila dati. At sabi ni Asis, gusto niya magpatayo kami ng bahay nga. Yung concrete ba? So, ito nga yung bahay na pinaghirapan namin sa Qatar. So, ang ginawa niya guys, nag-loan siya ng 10,000 Qatar Riyals sa amo namin noon. Tapos, sinabi niya sa mama niya na magpatayo ng bahay, ganito ang gawin. Although, hindi nasunod yung talagang gusto style ng bahay, hindi nila nasunod. Kasi ang ginawa nila, 3 rooms, tapos na. Ito kasing bahay namin, 3 rooms lang, tapos maliit na room para sa kusina nga. Tapos yung dirty kitchen. So, yun. Tapos, aside from that, so habang nagbabayad siya sa loan niya, yung sahod ko naman, hinahati ko, yung kalahati, pinapadala ko dito para sa expenses sa pagpapagawa ng bahay. Tapos yung kalahati naman, ipinapadala ko sa Pilipinas. Although naiintindihan naman yun ni Asis, na kailangan ko naman sumuporta sa parents ko sa Pilipinas that time. Kasi may sumusuportahan din ako na 3 bata, anak ng kapatid ko. Kailangan ko rin tumulong sa kanila dati. Kasi that time, hindi pa nag-abroad nun yung kapatid kong babae. So, yun, naintindihan niya yun. So, the whole year yan, pinatayo itong bahay na to, yung kalahati ng sahod ko, ipinapadala ko dito sa Nepal, tapos yung kalahati sa mama ko na sa Pilipinas. Tapos, eto ang aming bunga ng aming love story.
So yun guys, continue natin. So, kagaya ng sabi ko, so, tapos na-propose siya sa akin, siguro 2013. 2013, nag-propose siya sa akin, may binigay siya sa akin, 22 karat gold ring. Yun yung binigay niya sa akin. At ganito pa siya mag-propose. Sabi niya, tara punta tayo sa kitchen, sabi niya sa akin. Sabi ko, okay, sige. Tapos, sabi niya, mahal mo ba talaga ako? Sabi niya. Sabi ko, oo naman. Sabi niya, willing ka ba na sumama sa akin sa Nepal? Sabi niya. Sabi ko, oo naman. Tapos yun, in-explain niya guys, na sabi niya, na mahirap lang kami. Hindi naman totally mahirap guys. Pero ang sabi niya kasi, hindi ko kayang ibigay yung buhay na nakasanayan mo sa Pilipinas. Yun ang sabi niya sa akin. Kasi, iba yung buhay ko sa Nepal. Yun. Nasabi na niya sa akin na wala ngang mall dito, walang mga fast food. Kumbaga, kung ano yung buhay ko sa Pilipinas kasi, iba daw kasi dito. At hindi niya daw kayang i-provide yun para sa akin. Sabi ko naman, wala naman magiging problema sa akin yun. Okay lang naman. Kasi di ba kapag mahal mo naman ng isang tao, pwede mo namang i-sacrifice lahat. Di ba? So, yun nga. So, sabi ko, oo naman, sabi niya. Totoo, kasama ka sa akin. Oo naman, sabi niya. Hindi kasi ako nakatapos ng yun pa guys. Kasi sabi sa akin, I didn't finish my studies. You finish your study, you're educated person, sabi niya sa akin. While me, I didn't finish my studies. Sabi ko naman sa kanya, no problem naman. Sabi ko, no problem. Sabi ko, kumbaga, mahal ko siya, tinanggap ko siya ng buong buo kahit na hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral niya, kahit na wala siyang degree holder na kagaya sa akin. Sabi ko, okay lang naman yun. Yun. Tapos yun ang sabi niya, binigay niya yung sing-sing, kaming dalawa lang. Sabi niya, pakakasalan mo ba ako? Sabi niya, sa kitchen. Tapos nung binuksan ko yung gold rings na siya. Yung isa yung sing-sing guys, para siyang marriage ring. Yun, para siyang marriage ring style, yung sing-sing na binigay niya sa akin. Actually, nandun sa cabinet. Hindi ko siya masuot ngayon. So, yun. So, after niya mag-propose, ayan na, nagplano na kami na, yun nga, itong bahay nga kailangan matapos na. That time, the house finished already after 1 year. Not sure. Ayun, hindi pa. Kasi, hindi siya makapagpadala kasi nagbabayad pa siya ng loan niya nun kay Baba sa namin. Kaya, continue yon. Yung minsan sinasabi ko kina mama, hindi mo na ako makakapagpadala sa inyo ngayon kasi kailangan kong ipadala. Sabi ko, sa Nepal kasi nga yung namin. Gawa nung pinapagawang bahay niya dito. So, naiintindihan naman ng parents ko yun. Tapos sinabi ko nga, at saka pag nag-uusap si mama niya, nakikita na ako ng mama niya, kaya kilala na nila ako through video call. Naipakilala na nila ako kay Asis. Kaya naipakilala na ni Asis. Naipakilala na ako ni Asis sa kanila. Ganon din ako sa parents ko. Kapag kausap ko si mama, si papa, tapos nandun din si Asis, naipapakilala ko na rin siya. Kaya kilala na nila si Asis through video call din that time. So, 2013, continue. Tapos, namatay ang amo namin by 2014 yata. Namatay ang amo namin at kailangan namin umuwi. So, yun, nung namatay yung amo namin lalaki, dahil nakaanda ako sa pangalan niya, kailangan ko umuwi ng Pilipinas. Ganun din si Asis. Si Asis natuloy siya na umuwi dito sa Nepal 2014. That time, ako nagpa-transfer ako sa pinirmahan na lang siya ng amo kong babae dati. Pinirmahan niya na ma-transfer ako sa ibang amo. So, yun. So, tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy. Then, ipon-ipon. Si Asis umuwi. Ako naman sa Nepal. Tuloy yung ko. Hati ang sahod ko, hati sa kanila, hati sa Pilipinas, hati dito. Hanggang sa nagplano na kami magpakasal. Tapos, natapos na kami sa bahay noon.
natapos kami sa pagpapatayo namin ng bahay noon. Ang sinunod namin pinag-ipunan, yung pagpapakasal namin. Okay. Hindi ba dito? I didn't listen you were talking. I'm talking English. Bahay na. What The is it? how. I said you need to do the how. Okay, guys. So, ano pa ba? So, natapos na yung bahay. Nung natapos na yung bahay, ang sunod na pinaplanuhan namin ni Asis ay mag-ipon naman kami para sa pagpapakasal namin. Although, malaki yung pera na nakuha ni Asis dati sa company, inilagay niya lahat yun sa bangko. Ano ito mo? Kasi nga, yun yung gagastusin namin sa pagpapakasal namin. Kasi ang sabi niya dati, ano daw, yung manghihiram ba? Sabi ko, wag na. Sabi ko, pwede naman na tumulong ako sa expenses sa pagpapakasal namin. So, after namin papatayo yung bahay, after 2 years, nakapag-ipon kami ng sapat ng pera. 2016, pumunta ako dito. First time ko pumunta dito sa Nepal, 2016, June, itong month na to, June 25, para maplano kami magpapakasal. So, yun. So, medyo mahal din yung nagastos namin sa pera nila. So, after nun, nag-stay ako dito ng 70 days. Kung friendly ako sa FB, guys, pwede nyo tignan yung mga photos namin, yung wedding photos namin ni Asis. Nasa Facebook lahat yun. Nasa album ko lahat yun sa Facebook. So, yun yung love story namin ni Asis. Wala naman siyang, it's not really special, our love story. Kasi, that time kasi, we are old enough. Wala na yung masyadong ligaw-ligawan, ganyan. Seryoso ba agad? So yun, after nun, kasal, 70 days, balik ulit ako ng Qatar, si Asis na iwan. Pero after that one, sumunod si Asis sa akin sa Qatar noon. So yun yung love story namin. So honestly, guys, I didn't expect for him coming here. Yes, that's right. Because already I don't have money in here with me because I live already in the Qatar. Because I have in the credit from the house. Very hard for me getting for him, but I'm honestly I'm not gonna expect for him yet coming here. But maybe God can give for us for that together with us. That is why I have now little baby. I have my Asher. Because honestly, I'm first time in the camera. Very shy. I cannot talk in the front in the camera. But technically, waiting for the baby and the usher. And honestly, in our house, in the baby in the usher in this house. Yes, guys, it's the first baby in this house. Hi, so that's our love stories. Hope you enjoy our video. Okay, guys, so before I will end my video for this day, shout out to Rosaline Vlog and Zara Lina from Oman and Neil from Saudi. Hello guys, thank you for watching. So, yun na nga guys. Magpapaalam ng inyong Mami Jo at dito sa amin ay 7 o'clock na ng gabi at maghapon ngang umulan. So, hope guys you enjoy my video and don't forget to like, share, and comment below. So, until next time guys, bye!